Okay, good morning sa ating lahat. Good morning sa inyo mga estudyante. Sa ngayon ay panibagong subject ang ating tatalakayan. At ito ay napakalagang subject na napatunayan ko ang halaga nito nung ako ay unang-unang tumugon sa tawag ng Diyos sa aking buhay. Dahil sa aking mga kabatch, sa aking generation, ay iilan lang yung alam ko na tumugon sa panawagan ng Diyos. Maging sa mga naging kaklase ko sa short-term Bible school ay majority mga kabataan, pero sa mga nag-enroll ng short-term Bible school na ito ay kaunti lamang yung nababalitaan ko na nagtuloy-tuloy sa panawagan ng Diyos. Pero ang mga kabataan na ito ay narinig nila ang panawagan ng Diyos. Sila ay kinausap ng Diyos sa mga panahong iyon. Pero dahil siguro sa kakulangan ng kaalaman at kakulangan ng commitment sa ating Panginoon ay hindi sila nagtuloy-tuloy sa panawagan ng Diyos. Para sa kanila sa time na yon, napakahalaga pa na sundin yung mga plano nila sa buhay. Sa panahong iyon ng sila nasa kabataan pa, para sa kanila, sa aming panahon, para sa kanila ay mahirap pa na i-give up yung mga bagay na pinupursu ng karamihang kabataan. Para sa kanila sa time na yon, mahirap pa na i-give up ang impluensya at puwersa ng mga worldly na mga kaibigan. Para sa kanila sa mga time na yon, ay importante pa na tuparin ang mga pangarap. At sa mga iba, mahirap na i-give up yung mga kagustuhan ng laman sa mga panahong iyon, which is hindi naiiba sa bawat generation ng kabataan, na ang kasalukuyang pressures ng mundong ito ay para bang nahihirapan sila na ito ay kontrahen. Kaya ang mga choices ng karamihan ay makidaloy na lang sa mundong ito o sabay, which is hindi maaaring mangyari yon, na hindi mo pwedeng paglingkuran ng Diyos ng 50-50. Kaya ang mga kabataan na ito noon na nakasabayan ko, na para sa kanila mahirap labanan yung kasalukuyang pressures ng mundo. Then nakita ko, dahil ngayong nasa 40s na kami, nakita ko ngayon ang mga iba, nakita ko ang kanilang panghihinayang. Pag sila nakakausap mo, madidiscern mo yung panghihinayang sa kanila. Ang mga iba, masasabi nila, nag-serve din ako sa Lord noon, pero nung pumasok na ang love life ay nasira yung kanilang pagsaserve sa Lord, hanggang sa sila ay nag-asawa na at hindi na nila magawa yung kanilang
dating ginagawa dahil mayroon ng responsibility, then makikita mo na may panghihinayang sila at sasabihin nila sa'yo na buti ka pa, nagtuloy-tuloy ka. At sa mga iba, ngayong nasa 40s na, makikita mo na ang kanilang buhay umangat nga. Ang kanilang buhay, ang kanilang financial status ay umangat. Maayos ang pag-raise ng kanilang pamilya, pero makikita mo naman na parang may kulang sa kanila. May hinahanap sila. At sa mga iba ay wala na akong time pa para kausapin sila dahil sa maaga silang pumanaw. Hindi dahil sa kinuha na sila ng Lord, kundi dahil sa inani na nila yung consequences ng kanilang masamang bisyo dati na sa panahong iyon ay mahirap labanan dahil yun ang ginagawa ng karamihan. Pero dahil doon ay hindi humaba yung kanilang buhay. Kaya ngayon ay ipapakita ko sa inyo sa Biblia, ayon sa Biblia at ayon sa mauobserbahan ninyo sa bawat generation ng kabataan. At pag nalaman natin ito, marirealize ninyo gaano kahalaga ang youth ministry. At dahil makikita nyo ang kahalagahan ng youth ministry, then sa church ninyo ay magkakaroon kayo ng desire, ng passion na i-establish ang youth ministry sa church ninyo. At regularly, ito ay dinidilig, pinapanalangin ng husto, at pinag-aaralan ng husto ang diskarte, kumukuha ng wisdom sa Lord, paano ito i-handle, at syempre, kailangan ng anointing sa bawat gagawin mo sa Lord. Dahil ano man ang gagawin mo sa Lord na walang anointing ay ayon sa Psalms, I think 121, na sabi niya, they labor that build it. Magagawa mo nga, mahahandala mo nga, pero una, it's in vain kasi kahit nagawa mo, may kapaguran. They labor. Sabi niya, magle-labor ka sa pag-handle mo ng ministry na ito without the anointing. At dahil sa magle-labor ka, syempre, stress yon. Nakakatanda at nakakapanghina ng kalooban, ng damdamin, ng pag-iisip at ng pananampalataya. At ng katawan, syempre, na nakakapanghina. Dahil magli-labor ka talaga kapag wala yung anointing. Pero magagawa mo, sabi niya, they labor that build it. Na-build niya, pero nag-labor siya. And then, pangalawa, na-build mo nga, pero they labor in vain. Yung kanilang pagpapagal, ang kanilang pagpapagod ay walang kabuluhan. Kasi wala yung anointing ng Lord eh. Ang ina-approvean ng Lord, yung mga pinapagawa niya. Una, calling. Pangalawa, appointment. And then, pag tinawag at in-appoint, then i-anoint niya. Called, anointed, or called, appointed, anointed. Tinawag, in-appoint, and then in-anoint. So, ito yung mga hindi magiging walang kabuluhan ang kanilang pagpapagal. So, challenge ko kayo kung mayroon kayong existing youth ministry. Huwag niyong gawin dahil sa marunong lang kayong makisalamuha sa mga young people. Huwag niyong gawin dahil sa yung attraction ninyo sa young people ay masyadong malakas. Wala rin. Magle-labor kayo o mawawalan ng kabuluhan yung labor ninyo. So, mayroon akong kilala na ang kanyang background ay naging
leader siya ng fraternity nung siya nasa kabataan pa. At base sa kwento niya at naririnig ko sa iba, grabe yung dami ng kabataan na kanyang na nahikayat sa kanyang fraternity. So nandoon yung kakayahan, nandoon yung charisma niya sa mga young people nang wala pa yung tawag ang Lord sa kanya. Hindi pa siya in-appoint ng Lord. Wala pa yung anointing ng Lord sa kanya. Pero matindi yung kanyang kakayahan. At sabi niya, masaya pero mahirap. At mahirap pero masaya. Yan ang kanyang laging description sa kanyang pag-manage ng fraternity. So, nung siya ay naglilingkod na sa Lord, pilit niyang ina-apply sa ministry yung kanyang dating ginagawa sa youth ministry na walang masyadong prayer, na walang masyadong teaching ng Word of God. Basta yung kanyang style sa fraternity ginagawa niya. So, anong nangyari ay nawawala yung mga kabataan. Sayang nga kasi yung mga ibang kabataan na nilid niya ay iba doon ay napatanggap pa ng aming evangelism effort. At sayang dahil nung una aktibo sila, pero nung sila ay nahikayat niya ay unti-unti na silang nawala sa Lord dahil sa yung kanyang diskarte ay style ng fraternity. So siguro naman ngayon ay natututo na siya dahil sa nabalitaan ko naman na although nawala yung mga batch na yon na young people na kanyang inaalagaan, ay nagkaroon naman siya ng mga bago ngayon. So hopefully na mag-rely siya sa anointing. Sana ma-realize niya na ang dahilan kung bakit hindi nagtagumpay yung kanyang youth ministry dati ay dahil sa kakulangan ng anointing. At syempre, pag sinabi yung anointing, anointed ka lang kapag ikaw ay nagdesisyon na mamatay. Kapag hindi ka mamatay, buhay na buhay ang laman. Buhay na buhay ang kagustuhan ng laman. Hindi pwedeng magsabay na buhay ang desire ng flesh and at the same time you are anointed. Siguro in the sense na the Holy Spirit is in you, the anointing within ay nasa iyo, hindi naman siya umaalis kahit ikaw ay nag-walk in the flesh. Pero yung anointing upon to do His will, anointing upon to minister, para gawin yung pinapagawa ng Lord sa iyo ay wala doon. Wala. Yung anointing within nasa iyo. The Holy Spirit is still speaking to you kahit ikaw ay nagkasala. The Holy Spirit is still leading you and guiding you, convicting you, reminding you that you are called, pero hindi ibig sabihin na you're anointed upon to minister. Hindi ganon. Ang anointing upon ay nakakantan ito, nag-i-increase ito the more na ang believer ay unti-unti nang namamatay in the flesh, in the works of the flesh. Pag sinabi kong namamatay na physically, ang pinaka-unang ibig sabihin ko diyan ay yung kaya na niyang labanan ang lahat ng dikta ng laman kung siya ay magpipray na. Kung siya ay mag-spend time na sa Lord. Kasi ang flesh, maingay yan, lumalakas yan kapag ang isang Kristiyano ay gusto na niyang makipag-commune sa ating Panginoon. Dahil alam ng Satanas na kapag ang isang believer nakipag-commune sa Panginoon, pag sinabing communion sa ating Lord, ibig sabihin ay the common union with our Lord Jesus. Communion means common union. So, kailangan magkaroon ng common union ang believer at ang head of the church. Nang sa ganon ay makuha niya yung direktiba mula sa head of the church kung paano niya palalawakin ang church o palalawakin ang kingdom of God.
Once na nag-decide ang isang believer to have a common union with the Lord, ang flesh ay sisigaw. Ang flesh ayaw niya. Ayaw ng flesh na magbabad sa presensya ng Lord kasi hindi siya sanay sa mundong iyon. Hindi siya sanay sa sa sitwasyon na yan. Dahil ang laman, sanay siya sa entertainment of the world. Ang laman sanay sa mundo. Kaya nga kapag kayo ay napupunta na sa kwentuhan na ayon na sa makamundo, ay nakakalimot ka, di ba? Nakakalimot ka about sa presence of God, nakakalimot ka about holiness kasi nandun ka na nakikisama sa sensation, sa sensational kind of conversation. At kapag ang flesh ay natitrigger yung sensational matter sa kanya, ay gustong-gusto niya. Dahil diyan siya nasanay. Yan ang mundo niya. Kaya pag ito ay inalis mo sa kanyang mundo at nilagay mo sa world of the Spirit, which is nandoon ang anointing, sisigaw yan. Ayaw niya yan. Kaya nga hindi makatagal ang marami sa devotion dahil masyadong maingay ang flesh at mas nasusundan nila yung sinasabi ng flesh. Yung sinasabi ng flesh na kumain ka na. Yung sinasabi ng flesh na makipagkwentuhan ka na. Mag-Facebook ka na lang. Mag-YouTube ka na lang. Yung mga bagay na yon. O chat mo na lang yung boyfriend mo, yung girlfriend, makipag-video call ka na lang sa kanya. At marami pang iba. Yung mundo ng flesh na kanyang ginagalawan ay inahanap niya. Nakakapanibago para sa kanya na pumunta sa mundo ng espiritu. Kaya yung mga believers na ito na hindi natuto paano magbabad sa mundo ng espiritu, ay hindi sila magkakaroon ng tinatawag na anointing upon, which is kakailanganin natin sa pag-minister sa mga tao at pag-handle ng ministry kasama ang youth ministry. Kaya may mga nagtatanong na, paano ang ginagawa mo sa youth ministry? Bakit ganun siya katagumpay? Pwede ko kayong turuan lahat ng estratehiya. Pwede kong sabihin sa inyong lahat ng ginagawa ko na mga practical na mga bagay para ang mga young people ay magpatuloy sa paglilingkod sa Lord. Pwede kong ituro sa inyo sa inyong lahat niyan. Subalit kung wala yung anointing, ay limitado ang inyong makikitang resulta. Mahirap mag-produce ng followers without the anointing. Mahirap mag-produce ng disciples without the anointing. Ang kailangan natin sa ating panahon ngayon, lalo na sa ating panahon ngayon, kailangan natin ng spirit-filled, spirit-anointed, spirit-motivated discipleship. Hindi yung sa marunong ka lang na mag-train ng mga new believers. Pwede, epekto siya. Yung knowledge, skills, strategies, wisdom natin ay epekto siya. Pero, iba pag anointing talaga ang ginagamit mo to lead a ministry, to lead a Bible study. Mag-start kayo ng small group sa inyong lugar. Gather kayo ng mga young people sa lugar ninyo. Sa una, okay, makikita mo yung tagumpay. Magre-respond yung mga kabataan. Pero, yung small group na yon na maumpisan ninyo dyan sa lugar ninyo, ay hindi siya mamimaintain without the anointing. You can start a ministry without the anointing, but you cannot maintain a ministry without the anointing. Or you can start a ministry without the anointing, but you cannot also maintain that ministry without the anointing. In order to maintain a ministry, you need the anointing of God. Kasi nga ministry niya, hindi natin ministry ito. Ngayon, kapag
hinahandalan mo ang ministry without the anointing, then para mo sinasabi na it is your ministry. It is not the ministry of the Lord Jesus Christ, the head of the church. Kasi ang ministry, nakadesign na mahahandalan mo at mapapalago mo with the anointing. Yan ang design talaga ng ministry. Ito ay nahahandalan lamang o napagtatagumpayan lamang ito sa pamamagitan ng anointing. So, when it comes to youth ministry, bilang introduction natin, it takes the anointing. Because the anointing, ayon sa Isaiah 10:27, it is the anointing that breaks the yoke. At sa buhay ng mga believers, ang daming yoke that needs to be destroyed. Ang daming yoke of bondage sa mga kabataan that needs to be destroyed. Because if this yoke of bondage na nasa buhay nila, kapag hindi ito nasira, ito ang sisira sa buhay nila. At hindi mo masisira yung gawa ng Satanas sa buhay nila without the anointing. Dahil dinisign nga ng Lord sa atin na ang anointing ay gagamitin natin to destroy the works of the devil. And he went about doing good, sabi sa Acts 10:38, destroying the works of the devil. How? How God anointed Jesus of Nazareth, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil. Oh, yan ay yoke na kailangang i-break niya or i-destroy niya sa mga time na yan. Yan ang sinabi ng Acts 10:38. It takes to be anointed in order to destroy the works of the devil upon people's lives. Ay ngayon, sa buhay mo, para ikaw ay makapanatili sa spiritual life mo, the anointing within is enough for you to survive and thrive in your personal walk of faith in Christ. But in order to become influential and in order to become a blessing to others, we need the anointing of God. Kung para sa iyo lang, then the anointing within you, pwede. Pero kapag ikaw ay gusto mo ng maging blessing sa iba, gusto mo ng i-lead sa maturity ang mga ibang bagong mananampalataya, hindi mo magagawa yan without the anointing. Ang dami na nag-attempt na gawin. Dahil nga naririnig nila, napakalaga na magkaroon ng disciples, napakalaga na magkaroon ng fruits, napakalaga na magkaroon ng followers. Kaya nag-attempt sila na gawin yan sa kanilang buhay. They tried hard and still trying hard to produce fruits. Alam po ninyo, hindi mangyayari without the anointing. Nakakita na ba kayo ng puno? Isang umaga, nilapitan ninyo, nag-i-struggle yung puno. Kung ano-anong reaction ng puno ang nakikita ninyo. Maaaring nanginginig yung sanga, and then kinausap ninyo yung puno, sabi nyo, ba't ka nanginginig? Ba't parang nahihirapan ka? Sinagot ba kayo ng puno na, oh, I'm just trying to bear fruit. I'm struggling to bear fruit. Ang punong kahoy, ganun ba? Nag-i-struggle siya na mag-produce ng bunga. Di ba hindi? Dahil yung pag-produce niya ng bunga ay normal na result ng pagiging healthy niya bilang puno. Bakit siya naging healthy? Dahil siguro nabigyan siya ng fertilizer, siguro nadidiligan ng regularly, o naaarawan ng regularly. Dahil sa balanse, yung kinalalagyan ng puno, then siya ay healthy. At dahil healthy siya, hindi mahirap para sa kanyang mamunga. Hindi siya nag-struggle para mamunga. Hindi siya namumroblema para mamunga. Ang Christian life ay ganun rin lang. Pag ikaw ay nag-struggle to bear fruits, then you are not in the right position. Hindi ka mag-struggle to bear fruit. Pag ikaw ay nasa tamang posisyon in your Christian life, at nasa tamang posisyon ng pananampalataya mo, nasa tamang posisyon ang iyong commitment,
then full of the Word, full of the Spirit, regularly may devotion, and then dadalo yung anointing. Dadalo yung anointing pagka regularly ginagawa mo yung mga spiritual exercise na dapat mong gawin. Magiging healthy ka spiritually. Dahil sa magiging healthy ka spiritually, then it will not be hard for you to produce followers. It will become a natural result to bear much fruit. Okay, so ngayon ay pupunta tayo sa pinakaunang punto. So yan ay introduction ko sa inyo sa youth ministry. Challenge ko sa inyo. Kung kayo ay nagpaplano, nagbabalak na mag-handle ng youth ministry or tulungan yung mga youth leaders ninyo to handle the youth ministry in your church, then that's my introduction. At ito ngayon, ang napakalaga ngayon na ilagay natin sa ating kaisipan, ito'y magiging foundation ng youth ministry ninyo. So, ang title nito ay Importance of Youth Ministry. Kapag hindi alam kasi ito ng youth leaders, yung importance ng kanyang ginagawa, and then it's possible na pag may mga konting problema lang ay naapektuhan na yung kanyang commitment. Number one, kung bakit napakalaga ang youth ministry. Number one, youth stage is when God's calling is mostly revealed. Youth stage is when God's calling is mostly revealed. Sa Bible, from Old Testament to New Testament, makikita ninyo na ang calling ng Lord mostly ay naririnig ito ng mga tao sa panahong nasa kabataan sila. Ayan, mostly, hindi naman lahat. Mostly kasi may mga tinawag din sa Bible na matanda na. Pero mostly, ang tinutukoy ko is mostly, karamihan, kadalasan, ang calling ng Lord sa tao ay inihahayag ito ng Diyos sa kanya habang siya ay nasa kabataan pa. O ang mga iba nga, hindi lang kabataan, kundi talagang nung nasa bata pa talaga siya. Hindi pa nga siya pumapasok, kagaya ni, kung kilala niyo si Roberts Liardon. Diba? So, murang edad, siya ay na-caught up na sa langit at kinausap na ng Diyos patungkol sa kanyang calling. Maraming ganon. At itong problema, may mga bata rin ngayon na kinakausap ng Diyos. At through the manifestation of the discerning of the spirits, which is one of the gifts of the Spirit, then naku-caught up sila sa langit, nakikita nila ang langit, nakakausap ang Panginoon through the discerning of the Spirit yan. Hindi yun special na ginagawa ng Diyos sa buhay ng isang tao, kundi nag-manifest lang talaga yung isang gift of the Spirit sa kanya, which is supernatural, na wala rin pagkakaiba sa pag ikaw ay nag-prophecy. It's also supernatural. Ngayon, itong problema sa mga bata pa na dinadala ng Lord sa langit through the discerning of the Spirit, manifestation of the discerning of the Spirit, napapasukan ng business. So, sila in-interview, sila ay ginagawa ng pelikula, which is hindi masama yung paggawa ng pelikula para ma-advertise yung mga bagay-bagay na hindi pa natin naunawaan. Pero ito ang problema. Dahil yung mga bata na ito, na wala pang kalam-alam sa buhay, sila ay nagamit na instrumento para kumita ng pera. Dahil sa nakapokus na sila doon, kung paano kikita yung ginawa nilang movie, paano ito ipopromote para at least tangkilikin ng marami at ito ay magpasok ng income, yung mga tinawag ng Lord tuloy na kinausap ng Diyos through the discerning of the Spirit, na nagmanifest na sila napunta sa langit, nakausap ang Diyos, then ang kanilang focus ngayon ay promotion ng kanilang produkto.
noon, nung wala pa yung mga ginagawa ng pelikula ng mga tinawag ng Diyos na pumunta sa langit, as in pure ministry at naging full-time minister yung mga tinawag ng Diyos na ito na nakaranas ng discerning of the Spirit. Kaya yung mga kakilala ko, hindi kakilala, kundi kilala sa pangalan, dahil wala naman akong personal na relationship sa kanila. Yung mga naka-experience ng manifestation of the discerning of the spirits at sila'y na caught up sa third heaven at nakausap ang Diyos mismo, yung mga nakaranas nito noon na hindi ginawa ng pelikula, sila ay full-time minister at napaka-anointed hanggang ngayon. Kagaya nga lang ng sinabi ko sa inyong pangalan, si Robert Slerdo, hanggang ngayon ay full-time minister pa rin. Si Jesse Duplantes, hanggang ngayon ay kasama pa rin ni Kenneth Copeland. Hindi main ingredient sa ministry nila yung naranasan nilang manifestation ng discerning of the Spirit. Hindi kagaya ngayon. Pag may makaranas ng mga supernatural through the manifestation of the revelation gifts, ina-advertise nila ito ng husto at yun ang main ingredient ng kanilang ministry kapag ang kanilang ministry ay medyo giwang-giwang na siya. Medyo shaky na siya. Pag shaky na yung ministry nila, i-remind nila ang mga tao tungkol sa kanilang supernatural experience para ang mga tao ay muling ma-encourage. So, ang kanilang ministry ay nakabuild sa supernatural manifestation of the gifts of the Spirit, which is hindi naman sana masama kung ang unang pundasyon ng kanilang ministry is the Word of God. Ang ministry, tatayo yan kahit walang manifestation ng gifts of the Spirit. Dahil ang gifts of the Spirit ay, kumbaga ito ay assistance lamang para mag-spark ng motivation, mag-spark ng desire sa mga tao na mas sumunod sa Lord. Pero hindi ito ang main ingredient, hindi ito ang main event ng ministry. Ang daming mga gustong pumasok sa ministry kasi gusto nilang mag-perform ng miracles through the power gifts. Walang pagkakaiba yan sa mga nakaranas ng revelation gifts. Maraming gustong mag-start sa ministry para mag-perform ng yung utterance gifts, which is prophecy. Gusto nilang mag-prophecy. Gusto nilang makaranas ng supernatural, makakita ng angels, makakita ng ganito, at mag-perform ng mga miracles. Yun ang kanilang motivation para mag-start sa ministry. Hindi po yun ang main ingredient. Yun ay assistance after na i-build mo ang iyong buhay sa Word of God, i-build ang ministry sa Word of God, then the manifestation of the Spirit will assist you. It will only assist you, but it's not the main ingredient. So, ito ang problema sa mga kabataan na alam natin, walang duda, kinausap sila ng Diyos. Pinaranas sa kanila ng Diyos ang gifts of the Spirit. Pero dahil sa lack of foundation sa Word of God, nang sila ngayon ay kinumbinsi na gawin ng negosyo yung kanilang mga spiritual na karanasan, then nandun na yung focus nila at hindi na nila na-pursue yung panawagan ng Diyos sa kanilang buhay. Hindi na sila naging preacher of the Word. Ang nangyari sa kanila ay preacher of their spiritual experience. So yan ang problema sa maraming kabataan na kinausap ng Diyos noon pa maging sa Bible, na nag-start na sila, humakbag na sila na sumunod sa panawagan ng Diyos, pero hindi nagtuloy-tuloy kasi nga hindi na ipundasyon ng tama ang kanilang spiritual life. Pero, hindi natin maikakaila na sila ay kinausap ng Diyos nung sila ay nasa kabataan pa tungkol sa calling nila. Kaya, napakala ngayon
ang role ng youth ministry para yung mga kabataan na ito na kinakausap ng Diyos or kakausapin pa ng Diyos ay ma-guide sila at matulungan sila magkaroon ng tamang pundasyon para hindi masayang yung calling ng Lord sa kanila. Alam niyo ba na marami nasasayang na buhay, na calling? Kasi pag nasayang yung buhay, nasayang yung calling. Di ba? Aninin pa yung calling ng Lord sa kanya kung yung buhay wala na. Diba? So, pag nasira ang buhay ng kabataan, sira yung calling. Yung calling nandoon pa rin, mananagot pa rin siya sa Diyos tungkol sa calling na yan kung hindi niya natupad. Pero pag sinabi kong nasayang, ibig sabihin ay hindi na nagkaroon ng pagkakataon na mag-excel yung kabataan para sana maging blessing sa body of Christ at mai-prepare sana niya ang kanyang sarili sa judgment ng Lord pagdating ng araw. Okay. So, marirealize din ninyo kapag kayo ay magiging magulang na ang inyong mga anak ay kinakausap yan ng Diyos. Inire-reveal na ng Lord sa kanila habang bata pa sila yung calling ng Lord sa kanila. Ngayon, anong gagawin natin para marinig nila? Ang napakahalagang gagawin mo ay ipundasyon sila sa salita ng Diyos. Kasi the more na sila ay nagbi-build ng faith nila sa Word of God, the more na nagsasearch yan sa Word of God, the more na maririnig nila ang plano ng Lord sa buhay nila. Kaya, para sa akin, huwag niyo munang unahin yung pag-develop ng skills or talento ng mga anak ninyo. Kasi baka yan pa ang magliligaw sa kanila ng landas kapag hindi sila firm sa Word of God. Okay? Kaya, sa mga nakikita ko sa church na ina-establish na lang yung kanilang anak sa Word of God, ina-expose sa prayer, sa presensya ng Lord, and then yung kanilang mga anak ang siyang nakikita ko na nag-aaktibo sa church. At hindi lang sa overcomer, kundi sa lahat ng mga alam kong may church, ay yung mga kabataan nag-aaktibo sa kanila, yung ibig sabihin nag-aaktibong hindi umattend lang, kundi nag-aaktibo na gustong mag-participate sa ministry. Then, mayroong talagang kinalaman yung ginagawa ng magulang sa kanila na pinupundasyon sila sa salita ng Diyos. Kaya, yan ang pinakaunang dapat ninyong i-accomplish kung kayo magiging magulang na, ang i-establish ang inyong anak sa Word of God. Mas magiging sharp yung kanilang spiritual discernment na marinig, makita, malaman yung calling ng Lord sa kanila. Okay, sisipin ninyo. Kung kayo ay nag-gather ng mga young people, o kung halimbawa wala kayong youth ministry, so isipin ninyo yung mga pumupunta sa church. Every Sunday, yung mga pumupunta sa church. Ilan ang kabataan doon? Ayun. So palagay ninyo, sa lahat ng mga kabataan na yon, sa palagay ninyo, meron pa bang hindi nakakarinig ng boses ng Lord sa kanila? Kung hindi nyo sila sasanayin magkaroon ng devotion, natural, hindi nila maririnig ang boses. Pero, may mga time na nakarinig sila ng Word of God na tinuturo deep inside of them nangusap ang Diyos. Pero hindi nila alam na ang Diyos na palang nagsasabi sa kanila. Akala nila, desire lang nila yon. Akala nila na-attract lang sila doon sa mga nagpapagamit sa Diyos. Pero hindi. Narinig nila ang boses ng Diyos kasi nga, ang salita ng Diyos, nandyan ang boses ng Diyos. Kaya nga, ang Bible, pag binasa mo, may maririnig ka. Maririnig mo mangusap sa iyong author. Paano kung hindi mo in-establish sa Bible yung kabataan? Di mas malakas ang kanyang pandinig sa boses ng kalaban.
Kasi nga wala siya sa Bible o di wala yung boses ng Diyos. Diba? Kaya nga si Jerry Sabel, di ba? Si Jerry Sabel, nung narinig niya ang preaching ni Oral Roberts, siya ay 12 years old pa lang. Unbeliever pa siya. Nung narinig niya si Oral Roberts na nag-preach, 12 years old. Then sinabi ng Lord sa kanya, nagagamitin siya balang araw na magpipreach ng Word of God. At akala niya, may tao sa kanyang paligid. Pero wala, ang Lord pala nangungusap sa kanya. 12 years old, and then ilang taon pa siya na namuhay sa mundo bago siya tuluyan na sumunod sa panawagan ng Diyos. So, hindi ibig sabihin na ang kabataan sa inyong church ay nagpakita na ng interes nung una na maglingkod sa Diyos tapos biglang nawala. Hindi nyo sila pwedeng hatulan kaagad dahil sadyang dumadaan ang mga kabataan sa mga ganon. Ang mga iba dahil lamang sa masyadong mahigpit yung fellowship niya sa mga ibang church members, kaya hindi sila tuluyang nawawala sa church. Pero ang daming tinutukoy ang dami sa church ang tinutukoy ng Biblia sa Proverbs na backslider in heart. Kaya lahat naman, pag sabi kong lahat, walang exempted, lahat ng mga totally committed sa kanilang pagtupad ng calling ng Lord, sometime in their life, nagkaroon sila ng panlalamig. Sometime in their life, nagkaroon sila ng backsliding heart. Ako mismo ay naranasan ko na manlamig, tumalikod sa Panginoon. Naranasan ko mismo. Bago ako talagang nag-decide na sumunod sa panawagan ng Diyos. At kahit ako yung nag-decide na, decidido na, at matagal nang naglilingkod sa Diyos, dumating pa rin yung time na parang gusto kong tumalikod na sa tao ng Diyos dahil sa mga normal na pagkakamali ng mga bata pa, normal na pagkakamali ng mga bata pa sa edad at bata pa sa spiritual life. It takes time. It takes time to be developed. At hindi pwedeng ma-discourage ka dahil sa hindi ka pa matured. At hindi pwedeng humatol ka kaagad sa mga hindi pa matured na biglang nawawala sa church. Pag hindi mo binigyan ng pansin yan, manghihinayang ka pag yan ay nabigyan ng pansin ng ibang church at doon sila nag-excel, manghihinayang ka doon. Kasi yung naibigay sa kanya ng ibang church, kaya siya umalis sa church ninyo kasi hindi niya nakukuha yon doon sa church ninyo. Ayan, okay lang. Dahil nasa isang team lang naman tayo. Nasa isang church tayo. It's okay, pero dapat makakuha tayo ng lesson noon sa mga nangyayari yon. Okay. Sa mga kabataan, doon sa lugar ninyo, may mga schools sa lugar ninyo. At syempre, eskwelahan, di puro mga kabataan ang pumapasok. Sa palagay ninyo, hindi sila tinawag ng Diyos? Lahat tinawag. Pero hindi lahat sumusunod. Bakit? Dahil habang kabataan pa lang na kinakausap na sila ng Diyos, at the same time, kinakausap din sila, tinahatak din sila ng Satanas gamit ang mga makamundong bagay. Mas marami yung time nilang nakakarinig sa boses ng mundo. Siyempre, kung ano yung naririnig mo lagi, yun ang magiging buhay mo. Yun ang susundin mo. Yun ang ipupurso mo. Kung ano ang laging naririnig mo, yun ang ipupurso mo. Ang problema, narinig nila, paminsan-minsan naririnig nila, yung panawagan ng Diyos habang bata pa. Pero hindi napupurso. Bakit? Kasi hindi consistent. Bakit hindi consistent? Yun nga, hindi na pundasyon sa Biblia yung kanilang buhay, kaya hindi consistent yung kanilang pakikinig o pagkadinig sa panawagan ng Diyos. Pero isipin ninyo, lahat ng mga kabataan
na pumapasok sa schools na malapit sa inyo. Nasa youth stage sila. Yan yung time na kadalasang inihahayag ng Diyos ang kanyang calling sa mga estudyante na ito na pumapasok sa schools malapit sa inyo. So, ilan ang tutugon sa inyo para i-build sa Word of God yung mga estudyante na ito na sa ganon, ipurso nila yung calling ng Lord sa buhay nila. Pag kayo nag-decide na i-guide ang mga tao ito pag sila'y adult na, pag sila'y matanda na, at i-guide nyo sila sa panahong yon, alam niyo na mahihirapan na kayo. Bakit? Kasi well-established na sila sa bagay at takbo ng mundong ito dahil yun ang araw-araw nilang naririnig sa bawat taon ng kanilang buhay bago nakarating sa 30s, 40s, 50s. Hindi mo na nga kailangan i-remind sa kanila yung mga lifestyle nila eh. Lifestyle na eh. Naging bahagi na ng kanilang buhay. Natural na lamang. Sa mga mahuhulog sa bisyo, hindi mo na kailangang i-remind sa kanila na uminom ng alak. Natural na yun. Hindi mo na kailangang i-remind sa kanila na manigarilyo. Natural na yun sa kanila. Bahagi na ng buhay nila yan. Bakit? Dahil sa mahabang panahon na yun ang kanilang naging naririnig lagi. Kaya kung walang magdidrill sa mga kabataan about the calling of God, about the Word of God, then talagang maliligaw ang generation. Kung walang magdidrill sa kanila, kung walang magdidesisyon at magiging determinado na maging boses sa kanyang generation at sa bawat generation, kung wala talagang mag-guide, mag-lead sa kanila, maliligaw yung generation na yan. Okay, si David, dito sa 1 Samuel. So 1 Samuel, chapter 16. 1 Samuel chapter 16, verse 11. Sabi niya, Then Samuel asked, Are these all the sons you have? There is still the youngest, Jesse replied. But he's out in the fields, watching the sheep and goats. Send for him at once, Samuel said. We will not sit down to eat until he arrives. So Jesse sent for him. He was dark and handsome, with beautiful eyes. And the Lord said, This is the one, anoint him. So ano nangyayari? Ano nangyari dito? Nung pinresent ni Jesse yung kanyang mga anak, ay talagang ang unang-una niyang pinresenta yung mga talagang fit na sa pagiging sundalo. Fit na sa pagiging para punan yung posisyon na hinahanap nila. Kaya yung anak niya na nasa kabataan pa lang, bata pa, hindi na niya isinama kasi ayon sa kanyang isip ay okay na yung kanyang mga ipipresenta na nasa tamang edad na, kumbaga. Ang problema, walang confirmation kay Samuel na sila yung yung i-anoint. Yung i-anoint pala sa specific ministry. Ayun ang problema. Kasi naghahanap tayo ng well-developed na. Yung adult na, yung matured na, yung lumampas na sa stage ng kabataan.
Ang problema sa mga ito na lumampas na sa stage ng kabataan ay renewed na ang kanilang isip sa takbo at daloy ng mundong ito. Ay ang hirap kunin yung kanilang commitment as a follower of Christ. Hindi ko nila lahat pero kadalasan, karamihan, mararanasan nyo yan mismo na mas mahihirapan kayo na i-lead yung mga matanda na kaysa doon sa mga bata pa. The more na nadadagdagan yung edad ng tao, the more na humihirap siyang akayin. Kung hindi kayo naniniwala doon, then sa bawat stage ng edad ng mga tao sa church ninyo, kung halimbawa may mga nasa 40s na sa church ninyo, o palagay nyo, ilang milyon ang tao sa buong mundo na nasa 40s. Bakit 10 o 20 o 100 lang yung nasa church natin na nasa 40s? Okay, so the more na nadadagdagan yung edad ng tao, syempre walang mahirap sa Holy Spirit, walang mahirap sa anointing. No? Ito ay inaano ko lang, yung katotohanan lang na mas madali talagang akayin yung mga nasa kabataan pa na hindi pa masyadong well-developed ang kanilang mindset sa daloy ng mundong ito. Mas madali silang akayin. Mas madali silang gawing leader sa church compared sa mga may edad na. Anong mas maraming leader sa inyo? Anong edad ang mas marami sa church ninyo? Yung nasa 20s? Early 30s? Or mga nasa 18, 19, ganon? O mga senior citizen? Palagay ko mas marami sa inyo yung mga bata pa. Sila yung mas maraming, yun ang mas maraming workers sa church. Yung mga nasa bata pa. Yung mga hindi pa na brainwash ng mundo, kundi na brainwash ng salita ng Diyos. Yung ginamit kong brainwash ay hindi yung negative, no? Dahil ang Word of God talaga, i-wash out niya yung mga itinatanim ng mundo, itinatanim kaisipan ng mundo kung paano siya mamuhay. Ini-squeeze tayo ng mundo na makigaya sa buhay sa mundo. Kaya, ang bilin ni Paul sa Romans 12:2 ay, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Paano marirenew yung mind? The Word of God, syempre, ang magre-renew or mag-wash ng ating kaisipan. So dito, si Jesse, walang kaalam-alam ng kanyang anak pala, tinawag ng Diyos. Akala niya hindi pa panahon na i-anoint yung kanyang anak. Dahil ang inakala niya, ang i-anoint ng Lord, yung mga matured na. Pero yung kabataan na hindi niya pinansin, yun pala ang kailangan ng Lord sa time na yun. Baka yung mga kabataan na hindi niya pinapansin sa kapitbahay niyo, yun pala ang kailangan ng Diyos. Ang binibigyan niya ng pansin ay ibang tao. Baka hindi niyo nare-realize na ang mga ibang bata sa church niyo, sila pala yung hinahanap ng Diyos, pero naghanap kayo sa ibang lugar ng mga leaders. Si Joseph, Genesis 37. Genesis 37 verse 2. Sabi niya, this is the account of Jacob and his family. When Joseph was 17 years old, 17 years old,
Nakaka-relate ako dyan dahil 17 years old akong pumunta dyan sa Rema na nag-enroll. Murang edad, marami pa akong hindi naintindihan sa mga time na yan. Pero alam ko, tinawag ako ng Diyos. Kasi before kong nag-decide, before ako nag-decide na magpunta sa Rema, ay na-invite na ako na mag-enroll sa short-term Bible School. At yun ay daily kaming pumupunta sa church na mag-aral ng Biblia. The more na nag-aaral kami ng Biblia, the more na tumitindi yung aking passion to serve the Lord. Dahil na-expose ako sa Word of God, narinig ko ang calling of God. Palagay nyo, kung wala yung short-term Bible School na yon, na araw-araw nag-aaral kami ng Biblia, palagay nyo, narinig ko ba na tinatawag ako ng Lord sa Rema? Narinig ko ba na ako'y magpipreach pala ng kanyang salita at magiging leader pala sa kanyang church balang araw? Hindi ko maririnig yon kung hindi ako na-expose sa Bible, kung ako ay exposed sa NBA, kung ako ay exposed sa mga leadership team sa school, at kung ano-ano mga organisasyon, kung doon ako na-expose, then hindi ko talaga maririnig ang tawag ng Diyos. Baka magiging aktivista pa ako. Yun ang mga ginagawa ng mga aktivista, di ba? O yun ang ginagawa ng mga NPA. Tina-target yung mga kabataan. Bakit daw? Ayon sa investigasyon ng mga intelligence ng armed forces natin, bakit kabataan ang kanilang pinupuntirya? Kasi yung mga kabataan daw ay mapusok. Yung mga kabataan daw ay pag in-ignite mo yung kanilang emosyon, ay madadala mo sila sa kung saan mo gustong dalhin. Kung sila ay na-i-expose doon, kaya kung ako sa inyo, ay wag na lang kayo mag-membro ng mga organisasyon na ito. Dahil kahit ayaw mo yung kanilang prinsipyo, pero araw-araw finifeed ka nila ng kanilang doktrina. Araw-araw finifeed ka nila ng kanilang layunin. Syempre, yun din lagi mong maririnig. Kahit tulog ka, yun pa rin naririnig mo. Kahit hindi ka nakasama sa meeting, naririnig mo pa rin yung kanilang mga sinabi sa'yo. Kaya dapat talaga pakainin mo ang yung spirito ng salita ng Diyos. Pakainin mo yung kaluluwa ng salita ng Diyos. Nang sa ganun, kahit wala ka sa church, naririnig mo yung sinasabi ng Diyos sa'yo. At sa kabataan, kailangan ganyan. Habang bata pa, kailangan expose na siya sa salita ng Diyos. So dito, 17 years old. 17 years old si Joseph nang siya ay tuloy na natin. When Joseph was 17 years old, he often tended his father's flocks. He worked for his half-brothers, the sons of his father's wives, Bilhah and Zilpah. But Joseph reported to his father some of the bad things his brothers were doing. One night, Joseph had a dream, and when he told his brothers about it, they hated more than ever. So yung dream na ito ay yung magiging future na buhay ni Joseph nang siya ay 17 years old. So ni-reveal kay Joseph yung kanyang magiging destiny sa mundong ito nang siya ay nasa kabataan pa. Okay? Tingnan natin si Daniel at yung three Hebrew children, si Shadrach, Meshach, Abednego. Daniel chapter 1, verse 4. Select only strong, healthy, and good-looking young men. So ito kasi yung sinakop ng Babylon ang Israel. It's supposed to be papatayin lahat yung mga remnant, papatayin lahat yung mga natitira pa. Pero sabi ng hari, huwag niyong patayin lahat. Pumili kayo ng mga malalakas,
mga malulusog at mga gwapong, mga good-looking young men. At gagamitin natin sila sa ikauunlad ng Babylon. Bakit hindi nila pinili yung mga magagaling na? Kung ang kailangan pala nila ay magagamit nila sa pag-develop ng Babylon, kung ang kailangan pala nila ay para ang Babylon ay mas aangat siya. Mas aangat ang technology sa panahong iyon. Kung yan pala ang kailangan, bakit hindi na pinili yung mga magagaling at mahuhusay na? Bakit ang pinili yung mga young men? Alam niyo isang purpose yan? Kasi yung mga magagaling na, ang kanilang mindset ay established na, well-developed na sa kanilang paniniwala, sa kanilang commitment sa bansa nila. Alam ni Nebuchadnezzar yon na magkakaproblema sila pag ang pinili yung mga matured na. Kaya ang pinili niya, young men, kabataan, yan ang pinili niya kasi dudoktrinahan pa nila yan. Dudoktrinahan hindi ng pananampalataya, kundi yung kung paano mamuhay ng isang Babylonian. Hindi yung ibig sabihin i-establish mo na sila na magiging parang taga-Babylon sila. Yan. So, yun ang pinaka-purpose. Pero syempre, hindi naganap yun, hindi nagtagumpay yun hindi nagtagumpay si Nebuchadnezzar doon kasi ibang klase yung mindset ng mga napili nila. Sino yung mga napili nila? Make sure they are well-versed in every branch of learning, gifted with knowledge, and good judgment. Mga young men na makikitaan ng kakaibang kaalaman at wisdom, skills. Pero yung makikitaan. Okay? Yung alam mong talagang bata pa, may husay na ito. Mahusay na ito. Yan. Pero yung edad ay hindi pa matured. And are suited to serve in the royal palace. Train these young men. Kita niyo yan? Train these young men in the language and literature of Babylon. Yan ang ibig ko sabihin kanina. Na tuturuan mo, i-develop mo na yung kanilang mindset about Babylon. Pag yan gagawin nila sa mga matured na, hindi gaanong tatanggapin yung kanilang ititrain sa kanila. Kaya young men talaga ang pinili. Kasi young men, open-minded yan. Kaya nga, ang isang kabataan, halimbawa, walang laman ng isip yan. Pero kabataan, turuan mo yan ng kahit ano. Yan ang titi mo sa isip niya. Kaya, ang youth stage talaga, yun yung time na sila'y kinakausap ng Diyos, tinatawag ng Diyos. Kasi, hindi pa gaanong develop ang kanyang isip sa mundo. Ang laki ng possibility na makikinig siya at susunod siya sa panawagan ng Diyos. At kung hindi man magtagumpay ang Diyos sa kanyang pagkakabataan, kapag siya'y matanda na, nasa senior citizen na siya, at maaaring siya'y magpapaalam na at papanaw na sa mundong ito, maaalala pa rin niya that sometime in his youth stage, kinausap siya ng Diyos. At least, may chance para siya makapag-repent doon sa kanyang hindi pagtupad sa plano naman. At least, kahit paano. Okay. Mayroon pa tayong less than 10 minutes. Verse 6. Ito yung mga kabataang napili. Okay. Verse 6. Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah were 4 of the young men chosen, all from the tribe of Judah.
Verse 7. The chief of staff renamed them with these Babylonian names. Daniel was called Belteshazzar. Hananiah was called Shadrach. Mishael was called Meshach. Azariah was called Abednego. Verse 17, tinan natin. God gave these four young men an unusual aptitude for understanding every aspect of literature and wisdom. And God gave Daniel the special ability to interpret the meanings of visions and dreams. Kalahin mo yung kanilang pagkakabataan ay hindi nasayang. Palagay nyo sa time na ito, ilan ang mga kabataan sa Israel? Sa time na to, ilan ang kabataan sa Israel na hindi nakatunton sa calling ng Lord sa kanilang buhay? Ilan ang kasamang kabataan na pinatay? Kung million man, hindi magandang percentage na 4 lang na kabataan ang siyang nakasunod sa tawag ng Diyos. Then, syempre si Jesus Christ, example natin siya sa lahat ng bagay. Diba? Si Jesus Christ, example natin siya sa lahat ng bagay. So, tingnan natin sa Luke chapter 2, verse 42. Luke chapter 2, verse 42. Sabi yan dito. When Jesus was 12 years old. 12 years old. So, Jesus is our example. When Jesus was 12 years old. So, ilang taon na yung mga anak ninyo ngayon? Ako, kung nasa 12 years old sila, or less than 12 years old, yung kanilang spirito sa totoo lang ay active na active pa yan sa boses ng Diyos. They attended the festival as usual, as usual. As usual. Lagi. Ini-expose talaga siya ni Joseph at Mary sa mga bagay na mapag-uusapan ng mga ginawa ng Diyos. Sa palagay nyo ba si Jesus Christ, kung walang magtitrain sa Kanya, sa palagay nyo ba ay automatic na ipinanganak siya, wala nang obligasyon si Joseph at Mary? At automatic na si Jesus Christ, alam niya na siya ay pupunta sa cross, automatic na lahat. As a human, naging tao siya tulad natin. Paglabas sa mundong ito, walang laman ng isip. Meron ba sa inyo ipinanganak? Paglabas niya, alam na niya lahat. Alam niya na mag-compute, 1 plus 1 equals 2 kaagad. Alam na niya ang pangalan niya, alam na niya ang mangyayari sa kanya sa future niya. Wala, di ba? As a human, naging human si Jesus Christ. Kaya paglabas niya, wala talagang laman ng kanyang utak. As a human. Di ba? 100% human, di ba? O, ang 100% human, pagkapanganak niyan, walang alam. Kailangan niya ng training. Kaya yan ang ipagpasalamat natin kay Mary at si Joseph ay hindi nag-ano dahil maaga siyang pumanaw. Pero yung training ng nanay kay Joseph. So yan ang kung kayo ay nanay, alam mo ba na malaking role mo na ang mga anak ay i-train sila? Bakit? O kasi talagang tradisyon natin na ang talagang madalas magtrabaho lalaki. Kaya kabataan, mga kabataan lalaki, bilang estudyante sa Rema, alam ko, dinagdan din ako sa kabataan. Hindi mo may kakailayan na tumitingin ka talaga ng magiging kabiyak mo balang araw. Ako, wag na kayong magsinungaling. Maaring sabihin ninyo na calling mo na calling. Saka na yan. Oo, sinasabi nyo yan. Pero deep inside, tumitingin kayo. O, baka iba sa inyo, mayroon na kayong tinitingnan ng mga kaklase nyo dyan eh. O pag Sunday, pag may mga kabataan, o, iba sa inyo, inspired na. Kasi alam nyo, a-attend siya. O, hindi naman masama dahil talagang normal tayong ginawang ganon. Nilikha tayo nandito sa may attraction sa opposite sex. Hindi sa same sex, ha?
Hindi tayo nilikha ng Diyos na may attraction sa same sex. Nilikha tayo ng Lord na may attraction sa opposite sex. Kaya normal yun, na nararamdaman ng mga kabataan. Tingnan yung verse 43, sabi niya, after the celebration was over, they started home to Nazareth. But Jesus stayed behind in Jerusalem. Bago yan, tapusin ko muna yung idea na naumpisan ko kanina. Siguraduhin ninyo, mga lalaki, na ang mapapangasawa ninyo ay matured ang pananampalataya kasi iba ang impluensya ng ina sa anak. Iba ang impluensya ng ina sa anak. Malaking responsibilidad niya ng mga nanay to train up their child. And then, verse 44, because they assumed he was among the other travelers, but when he didn't show up that evening, they started looking for him among their relatives and friends. When they couldn't find him, they went back to Jerusalem to search for him there. Kala mo 3 days nawawala si Jesus Christ. Nung 12 years old siya. Kaya alalang-alala yung magulang. 46, 3 days later, they finally discovered him in the temple. 3 days later, doon nila na-discover na nasa temple pala siya. Anong ginagawa sa temple? Sa edad na 12 years old. Sitting among the religious teachers, listening to them, and asking questions. Bakit napunta siya sa temple at nakikinig at nagtatanong? Bakit, kung si Jesus Christ, alam na niya lahat, bakit kailangan pa niyang makinig at kailangan pa niyang magtanong? Kung alam na ni Jesus Christ lahat, ang plano ng Ama sa Kanya, at alam na niya lahat ang tungkol sa Scriptures because He is the Word of God, bakit kailangan pa niya makinig? Bakit kailangan pa niya mag-questions? At yung time ng kanyang pakikinig ng Scripture sa mga religious leaders at yung time ng kanyang pagtatanong ng questions, hindi isang question, na questions, ito'y nung nasa edad siya ng 12 years old. So yung kanyang hunger, yung kanyang thirst sa Scriptures ay matindi sa panahon nung siya 12 years old. Kaya nga 3 days na hindi man lang siya nakaisip sa kanyang magulang. In 3 days na hindi man lang siya nagpursiging hanapin ang kanyang magulang. Ang kanyang pinurso is to listen to the Scriptures and to ask questions. Kung ibang bata yan, iyak na. Kung ibang bata yan, iyak na yan. So bakit hindi ganun ang reaction ni Jesus Christ? Siyempre, nagkaroon na siya ng hunger and thirst nung siya ini-expose ni Joseph and Mary sa mga piyesta sa Israel noon. Dahil ang kanilang mga piyesta noon, puro patungkol yan sa ginawa ng Diyos. Expose si Jesus Christ sa mga ginawa ng Ama in the Old Testament. Kaya, dahil sa exposure na yan, ay unti-unting nag-ignite ng matinding passion na malaman pa ang mga bagay-bagay. At ang paraan para malaman yon, yung mga priests na expert sa Scriptures. So ngayon, dito muna tayo magtatapos. Itutuloy ko ito, hindi ko alam kung mamaya or sa Thursday na lang. Pero wala na akong time para gawin yung ating subject na counseling kasi magtatrabaho dito sa bahay, maingay na. So pasensya na, ito lang muna yung aking maituturo sa inyo. Pero sa mga susunod, babawi ako. Basta kukumplituhin ko yung mga lessons na kailangang ituro sa youth ministry at sa counseling. Okay? So, you're blessed.